Hi guys! Magandang araw! For today's vlog ay samahan nyo kami sa aming pag-uwi sa aming probinsya. Pero bago nga iyon ay na-invite nga kami dito sa birthday ng anak ng aking pinsan. Wow. Sakto nga din ang aming pag-uwi sa kanilang celebration. Late na nga kami dumating dito sa Jollibee San Pablo. Paano ba naman ay tinanghali nga kami ng alis ng bahay. 8 AM nga daw ang start ng party pero ganong oras nga kami nakaalis sa amin. Nakalimutan kasi namin na ang alarm pala namin ay hanggang Friday lamang. Nang mga oras na iyan nga ay 15 minutes na lamang ay matatapos na ang party. Mabuti na nga lang at nakita pa ni Yael si Jollibee. Medyo nag-expect nga ako sa kanya na iiyak siya at matatakot. Pero parang gusto din niya ditong mag-party soon. Charot. Medyo naninibago pa nga si baby kasi ang dami niyang nakikitang tao at mga bata. Karamihan nga sa mga bisita ay mga kamag-anak din namin kaya hindi maiwasan na makimarites muna ang mami. Nakakatuwa nga talaga kapag ganitong mga okasyon at nakikita-kita din kaming mga magpipinsan. Tapos, kanya-kanya na nga ding kasamang mga anak. Iba talaga ang saya na dulot ni Jollibee sa mga bata at kahit nga sa katulad kong medyo isip bata. Char. Medyo wala pa nga rin sa mood si Yael ng mga panahon na iyan. Kulang pa kasi siya ng tulog. Tapos, nanibago nga din kami sa kanya sa aming biyahe. Sobrang likot na nga niya at ayaw na nga niya nang nakaupo lamang siya. Aba, ay kahit naandar nga ang sasakyan ay gusto baga naman na maglakad. Kumain nga lang kami at nagpahinga saglit tapos nagbiyahe na din kami pauwi sa amin. Tapos pagbaba nga namin ng jeep ay nadaanan nga kami ng aming mga tiyahin kaya sinabay na nila kami. Fast forward nga ay nakauwi na kami at inuman nga agad ang bumungad sa amin. Nag-birthday kasi ang aking tatay, ate kong panganay at aking pamangkin tapos magbe-birthday din ang aking kuya. Kaya madalas talaga ay umuuwi kami kapag month ng October. Sabay-sabay na kasi silang nag-celebrate. Sinubukan nga din ng ate ko na palakarin si Yael sa damuhan. Kaso ay parang natakot nga siyang humakbang. One more. Tawang-tawa talaga ako sa aking inaanak. Nahiya ata sa aking pagbibideo at hindi nga siya makapaglaro ng maayos. Pati nga si Yael ay sobrang saya din sa kanyang mga nakikita. Yung mga animals kasi na sa TV lang niya napapanood ay nakikita niya na nga ng personal. Pagbaba pa nga lang namin ng sasakyan ay ang tawag ba naman sa aso ay cow daw. Yung kulay kasi ng aso ng lolo namin ay kakulay ng baka sa Miss Rachel. Kaya tawang-tawa talaga kami nung marinig namin siya. Back to the video nga ay nagpapainit ako ng tubig dito para mag-sterilize ng mga bote ni baby. Habang nagpapalingas nga ako ay sadyang hindi ko mapigilan na maalala yung aking kabataan at dito pa nga kami nag-aaral. Ay sadya namang luha ka na ay hindi pa nga ito na ako. Lalo na nga kapag ka na-tsempuhan pa na medyo basa pa ang gamit naming kahoy. Ito talaga yung pinakamasarap na gising kapag ka ganitong sama-sama kami. Good morning! Madilim pa nga lamang ay may mga nabangon na at magigising ka na lamang talaga sa kanilang kwentuhan at tawanan. Nakakasura naman eh! Inaasar ko pa nga yung ate ko dyan na umiiyak si Yael tuwing naririnig ang kanyang tawa. Yung mga ganitong moment nga yung kung maaari ay hindi namin palalampasin at sadyang pinipilit naming umuwi. Habang lumilipas kasi ang panahon ay sadyang sa patanda na ang aming mga magulang. Isa din kasi sila sa aking inspirasyon kaya sumubok ako sa aking pagbablog. Bilang may sarili na akong pamilya at hindi na nga ako basta makapagtrabaho, syempre may kailangan din naman akong alagaan na anak. Palagi ko pa rin pinagdarasal na magawa ko pa rin yung mga pangarap ko para sa kanila habang sila ay malalakas pa. Bilang isang anak kasi, minsan pakiramdam ko ay napaka-field ko kasi hindi ko pa nagagawa yung mga pangako ko sa kanila hanggang ngayon. Pero wala naman akong pinagkisisihan kasi sobrang saya din naman ang magkaroon ng sariling pamilya. Sana lamang talaga ay dumating yung oras na makabawi at makapagbigay ako ulit sa kanila kahit nga simpleng bagay lang. Bukod nga sa aking mga magulang ay ganun din naman sa aking mga kapatid na tumutulong nga sa amin simula noon hanggang ngayon. Ay sus! Ang dami ko nang naging drama. Nagising na nga din dyan si Yael at nagpakitang gilas muna siya sa kanyang mga pinsan. A sound like a horse? Can you make a sound like a cow? Can you make a sound like a dog? Can you make a sound like a cat? Can you make a sound like a lion? Roar! Can you make a sound like a cat? Tapos pala ang cat? Love daw kay ate.
Habang may nagbabantay nga kay Baby Yael ay sumama muna ako sa ate ko sa labas. Mangunguha kasi siya ng ibang gulay na aming dadalhin pagbalik ng Laguna, tapos yung ibang ate ko naman ay sa Batangas. Dito lang kasi sa malapit sa bahay ang tanim ni tatay ng mga talong. Wow. Pagpunta ko nga sa kubo ay si tatay naman ang aking naabutan. Naghahanda na nga siya para sa pag-uula ng kanyang mga alagang baka. Madami nga ding alaga si tatay ng mga panabong na manok dito sa amin. Kung naghahanap nga kayo ng mga panabong ay i-PM nyo lamang ako. Paniguradong ang galit sa akin ni tatay kapag nalaman niyang binebenta ko ang mga ito. Habang kumakain nga ako ng mga oras na iyan ay pinahawakan ko muna si Yael sa kanyang mga ate. Pagkatapos namin kumain ay nagayak na din kami. Pagkaligo nga ni Yael ay pinatulog ko nga muna siya. At ito na nga ang exciting part. Kanya-kanya na nga kami sa pagbabalot ng aming mga dadalhing baka. Pinagbalot pa nga ako dyan ng aking mga ate habang nag-aasikaso ako kay Baby. Sobrang nakakabitin talaga kapag ganitong umuuwi dito sa amin. Pero kailangan nga naming umalis na, dadaan pa kasi kami sa aming bahay sa San Pablo at may mga kailangan pa kaming asikasuhin dito. Dumaan nga din muna kami sa bahay ng aming mamay para nga magpaalam at mag-bless. Mabuti na nga lamang din at medyo malapit-lapit na ang aming lilipatan dito sa amin. Sana nga ay mapadalas na ang aming uwi para nga mabisita sila. Hi, medyo nakakalungkot lang din talaga yung ganitong pakiramdam tuwing aalis kami. Hindi na nga kami nakapag-video nung dumaan kami sa aming bahay at habang nasa biyahe. Mabuti na nga lang din at kasabay namin sina ate at kuya. Tinulungan nga din kami sa pagbubuhat kay Baby. At ayun lang po ngayong araw. Salamat ho!